atin pong ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa aklat ng Lucas, Kabanata 10, talatang 1 hanggang 12 at talatang 17 hanggang 20. Sinugo ni Jesus ang 72. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinuuna niya sila ng dalawa-dalawa sa bayan, sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpapadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o paniyapa. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kani-kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayan, hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyong kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik ang 72. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Wala makakapinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang mga masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Pagpalain pong muli tayo ng Panginoon sa kapagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Kailangan po natin ang pangunguna at paggabay ng Diyos para maging karapat-dapat po tayong mga lingkod na ginagampanan ang pagkakasugo niya sa atin. September 11, kung maalaala niyo po ang petsang ito, 2004, ito po ang ikalawang anibersaryo ng terrorist attack sa New York. Hindi inaasahan na ng karamihan na maging mas emotional ang paggugunita na yaon kaysa yung unang anibersaryo. May 200 ka mga kabataan ang nagsama-sama at binasa nila ang may 2,792 ka mga pangalan na nasawi noong September 11, 2002. Ang mga nagbasang iyon ay mga anak, mga kapatid, mga pamangkin ng mga nabiktima na puno ng kalungkutan ang paggugunita nilang yaon. Bagamat puno rin naman ng mga magagandang alaala ang bawat pangalan na kanilang binanggit. Ang pangalan po ay nagre-represent ng katauhan ng isang tao, maging ng kanyang mga accomplishments and relationships. Kaya po, kung maririnig natin ang isang pangalan, halimbawa, DM Leo Quezon, ang masasabi agad natin, yung mahusay na pianista, yung mahusay na musician.
So, mahalaga po ang pangalan. At tuwing naririnig natin ang mga pangalan, meron agad tayong maaalaala tungkol sa kanila. Darating po ang araw ng ating mga pangalan ay mauukit sa mga lapida. Hindi muna ngayon, pero darating yung araw na yon bilang alaala sa atin. Subalit po, meron pang higit na mahalagang alaala para sa atin ang maiukit ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Nang ibinalita po ng mga alagad ang kanilang matagumpay na pagmimisyon, sumagot si Jesus, "Gayunman, maggalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan." Nais ko pong pansinin natin ang ilang mahalagang bagay mula sa mga talatang ito o mula sa ebanghelyo na ating binasa kanina, kung paano po ba tayo maging karapat-dapat na mga lingkod o sugo ng Diyos para po maitala ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Ito naman po ang ating end goal eh. Kaya tayo ay nagsusumikap, ginagampanan natin ang ating tungkulin, ginagampanan natin ang pagkakasugo sa atin. And it's our end goal na makamit natin ang buhay na walang hanggan at maitala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Una po, ang karapat-dapat na lingkod ng Diyos ay pinili, chosen. Ang 72 na binanggit po sa ating ebanghelyo ngayon ay nagrepresenta sa higit na marami. Dahil yun pong 12, yung 12 apostles, pero ngayon po hindi lang ang 12 ang inutusan ng Panginoon, kundi 72. So, nagre-representa sila sa higit na maraming mga tao. At kabilang po tayo dito. Kabilang tayong mga sumasampalataya sa Kanya. Kabilang ako, kabilang kayo. Ito po ang ating katauhan. Ito yung ating pagkatao or personality or ano man tawag doon. Na tayo po ay mga pinili ng Diyos. Hindi lang tayo ordinaryong tao na hindi lang ako si Emily Vanguardia, hindi lang ikaw si Leo Quezon, o hindi lang ikaw si Presi Manalo, Pasqua, kundi tayo ay pinili ng Diyos. Bukod sa aking pangalan, may karugtong. Pinili ako ng Diyos. At upang maiukit po ang ating pangalan sa langit, kailangan nating mamuhay ng nararapat ayon sa pagkakapili sa atin. Pinili tayo ng Diyos kasama ng lahat ng mga kaloob niya sa atin. Pinili tayo ng Diyos with all the gifts na binigay niya sa atin, with all the talent, kakayahan, katalinuhan, ang ating mga skills in administration, ang ating skills in music, skills in service, skills in teaching, in caring for the sick, makakayahang ipagtanggol ang mga biktima. Mga gifts po ito sa atin. At pinili po tayo ng Diyos doon. Hindi upang maihayag ang ating sarili, kundi higit sa lahat ay upang maihayag ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa. So ito po ang paalaala sa atin na anumang field naroon tayo, anumang skills meron tayo, mahahayag ang kadakilaan ng Diyos, mahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay na sa bawat ginagawa natin, makikita ang pagkilos ng Diyos sa atin. Kaya doon po tayo pinili. You have that special skill. You have that special talent. Doon po tayo tinawag. Kaya isipin natin na, ako tinawag ako dito sa panggagamot. Ako'y tinawag dito para sa gawaing administrasyon. So, kanya-kanya po tayong kakayahan. At yung kakayahan na yon ay ibinigay ng Diyos sa atin para maipahayag natin na ako ay pinili ng Diyos para sa gawain ito.
Kaya maging karapat-dapat po tayong lingkod. Maging karapat-dapat tayong sugo kapag nagampanan po natin ang pagkakasugo sa atin. At sa gayong paraan po, maitala ang ating mga pangalan sa langit. Ikalawa po, ang karapat-dapat na lingkod ng Diyos ay isinusugo. Ayon po sa ating mga talata, pagkatapos ng mga bagay na ito, pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan nila. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan o ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat ding tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sa pagkakasugo po sa atin, merong inilalatag ang Diyos na dapat nating gawin at sundin. Meron na ring inalalatag ang Diyos. Sa ating binasang mga talata, inilalatag ng Diyos kung anong gagawin natin. At inilalatag din ng Diyos kung ano ang magiging behavior natin pag tayo ay nagmimisyon na, kapag tayo ay humahayo na. So may gawain at may dapat behavior ang mga sugo. So bilang mga sugo, hindi ang ating panukala ang masusunod, kundi ang sa Diyos. May inilalatag na ang Diyos na gawain para sa atin. Tayo isinusugo ng Diyos upang pangunahan ang mga gawain na Kanyang inilalatag para maitatag ang Kanyang kaharian. At dito po tayo nagkaroon ng power to do the task. Kapag tayo po ay isinusugo na ng Diyos, taglay natin ang special power para magawa natin ang ating task o ang ating responsibilidad. Binigyan tayo ng power ng Diyos sa Kanyang pagkakasugo sa atin para gumawa lamang ng nais niyang ipagawa sa atin. Hindi upang supilin ang iba. So yun po yun ang ating isipin, na tayong binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kapangyarihan na isang chairman ng council, isang treasurer, isang anuman, leader or chairperson ng committees. Power po yun. Pero yung power na yun ay ibinibigay ng Diyos sa atin para magawa natin ang ating task. Di po ba? Tayong mga walang mga power, edi nasimba tayo. Isipin natin, ay hindi naman ako ang treasurer, hindi, wala ako dyan. Ay hindi naman ako ang chairman ng board of CE, wala ako dyan. So hindi natin yun gagawin dahil hindi tayo binigyan ng kapangyarihan. Pero tayong binigyan ng kapangyarihan, special power, ay ang ating tungkulin ay gampanan ang ating gawain ayon sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Gawin ang kung anong responsibilities na naroon sa kapangyarihang iyon, hindi upang supilin ang iba. Maalala ko po sa ibang simbahan na napuntahan ko sa Negros.
May isa doong treasurer sa Negros. Kakaiba siyang klaseng treasurer. Para sa kanya, power siya. Pag nakapasok na sa kanyang kamay ang pera, pahirapan ng ilabas. Dahil treasurer nga daw siya, taga-tago ng salapi. So, pahirapan ng ilabas. Meron namang isa, chairperson ng council. Dahil chairperson ng council, iniisip niya ang kanyang kapangyarihan ay siya ang batas ng simbahan. Na kapag itong sinasabi niya, nasusunod. Kaya kung minsan, lagi binabasan, ito po ang inyong tungkulin. Balik tayo sa ating saligang batas. Ito po ang tungkulin ninyo. Ito po ang inyong kapangyarihan. Hanggang dito po lamang ang kapangyarihan na iginagawad sa inyo ng simbahan at siyempre ng Diyos. So yun po yun. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para gawin ng maayos, gawin ng may kahusayan at katapatan ang ating tungkulin, hindi upang supilin ang iba. So doon po tayo isinusugo ng Diyos. At nakita ko po kung paano ninyo ginagampanan ang inyong mga gawain. O simula po nang dumating ako dito, June 1 na hands-on na, nakikita ko po kung gaano po ninyo ginagampanan ang inyong mga tungkulin at mga gawain. Kaya salamat po sa Diyos sa inyong kasigasigan. Salamat po sapagkat naroon kayo, handang-handa at bukas ang kalooban na gampanan ang tungkulin ayon sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa inyo. Tiyak po na nakatala na sa langit ang inyong mga pangalan. Ikatlo po, ang lingkod ng Diyos ay pinapagtagumpay. Sa atin pong ebanghelyo, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sayang-saya talaga. Dahil nagtagumpay sila sa kanilang pakikipaglaban sa mga demonyo. Nung panahon ho ba naman ng Panginoong Hesus, ay napakadaming sinasapian ng demonyo. Yun po yung inaral din natin nung Biyernes. Napakaraming sinasapian ng demonyo. Kaya yun po ang isa sa kanilang pangunahing misyon, palayasin ang mga demonyo dahil walang dulot na kabutihan ang mga ito. Sinisira lamang ang buhay ng mga tao. Kaya tuwang-tuwa, bumalik ang 72. Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Ito po ay isang balita ng pananagumpay. Pananagumpay sa misyon na ipinagagawa sa kanila. Ito rin po ang nais ng Diyos sa atin, na sa bawat responsibilidad na ipinagkakatiwala o iniaatang niya sa atin, ay makamit natin ang katagumpayan. Anumang responsibilidad iyon. Na magtagumpay tayo sa ating responsibilidad dahil hindi po lahat na binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan ay nagtagumpay sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin. Merong iba po ay nabigo, merong iba ay pumapalpak. Pero ang nais ng Diyos na magre-report din po tayo sa Kanya, tulad ng pag-report ng 72, na Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutosan namin sa ngalan ninyo. So tayo po, hindi man tayo tagapagbugaw o tagapagpalayas ng mga demonyo, iba po ang ating mission, iba po ang ating gawain, iba ang ating task. But then, ang nais po ng Diyos, magtagumpay tayo sa anumang task, sa anumang responsibilidad na ating tinanggap. Hindi lang po sa loob ng iglesia, kundi maging sa ating tahanan, maging sa pamayanan, sapagkat ang bawat po isa sa atin ay may tinatanggap na mga tasks. As parents, dapat magtagumpay tayo bilang magulang sa ating pinagtatrabahuan, ospital man yan, o saan man yan, magtagumpay tayo. Masasabi natin na salamat sa Diyos, nagampanan ko ang aking task today.
At kapag nakagampan po tayo ng ating task for the day, naandun din po yung nagagalak ang mga tao na kasama natin. Dahil sila po ang nakinabang sa pagganap natin ng ating tungkulin. Gaya po ng 72. Sinong nakinabang sa kanilang ginawa? Ang mga taong sinapian ng demonyo. Nakalaya silang lahat. O kung yun ba hong 72 na yon, tig-iisang sinapian ang kanilang nagamot, edi kadaming nakalaya. So ganoon din po tayo. Nais po ng Diyos na sa simple nating pagganap ng ating tungkulin, magtatagumpay po tayo. Ang bawat araw po na dumarating sa ating buhay ay pagkakataon upang tayo ay gumampan ng ating tungkulin. May mga panahon man po sigurong nabibigo tayo. May mga panahon po na pumapalpak tayo. Hindi na po yun maiiwasan Kahit sino po, nabibigo, pumapalpak, pero hindi po ibig sabihin, pumalpak man tayo ngayon sa ating pagganap ng ating tungkulin, hindi ibig sabihin na tapos na. Kundi, the following day, pagising natin, bumangon, humayo, at muling gampanan ang pagkakasugo sa atin. Mga kapatid, sa bawat araw ay gumuguhit tayo at nag-iiwan ng mga alaala. Sa bawat araw po, sinisimulan na natin ang pagguhit ng ating mga pangalan doon sa aklat ng buhay. So siguro, ngayon, baka ang aking mahaba-habang aking pangalan, baka siguro na may nabuo ko na ang aking Emily. Ang vanguardia ay hindi pa. Tayo po ang guguhit noon. Tayo ang magdi-design noon kung anong design ng letra ang ating gagawin. Hindi po ang Diyos. Ibinibigay ng Diyos sa atin, ito yung gagawin natin. Binigyan kita ng power para makagawa. Ikaw ngayon ang guguhit ng iyong pangalan. So nais ko po yung iwanan sa bawat isa sa atin. Alam po tayong lahat po, nakapagsimula na tayong iguhit ang ating mga pangalan. At siguro po, nakaisip na rin tayo ng ito yung aking design, yung kung sa computer ay font style at font size. So nasa sa atin po yon kung paano natin iguguhit ang ating pangalan. Yun po ang magsisilbing alaala sa atin. Kahigpit ba nung treasurer na yon? Pumasok na sa kanyang kamay, ayaw na talagang lumabas. Sasabihin na lagi, walang pera. So, paano kaya hinaiguhit yung pangalan? Tapos yung binabanggit ko din na chairman na batas siya ng simbahan, wala, baw na lang din ng mga tao. Batas siya ng simbahan, pati pastor, baw na lang din. O paano kaya niya ginuguhit yung kanyang pangalan? So, iginuguhit natin ang ating pangalan ayon sa pagkakasugo sa atin at kung paano natin ginagampanan ang ating mga tungkulin. So, yun po, tiyakin po natin na tayo bilang mga piniling tao ng Diyos ay patuloy na tumutugon sa pagsugo sa atin ng Diyos. At higit sa lahat, ay tiyakin po natin na sa bawat responsibilidad natin ay masasabi nating mission success or mission done. Sa gayon, sasabihin sa atin ng Diyos, maggalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan. Amen.